Ayon sa Article 116 ng RA 7394 or ang Consumer Act of the Philippines, ito ang isa sa mga definisyon ng sales promotion ayon sa nasabing batas. Kapag ang manufacturer mismo ng pagkain, inumin, gamot, or cosmetics ang magkakandak ng sales promotion activity, ang Department of Health ang mag-i-issue ng kaukulang sales promotion permits. Kapag ang mga produkto naman ay nasa tindahan na at ang tindahan na ang mag-request o mag-a-apply ng sales promotion permit, ang Department of Trade and Industry naman ang mag-i-issue ng kaukulang sales promo permit. Kung tayo ay mag-a-avail ng mga sales promotion activities sa mga malls or ibang establishments, ano-ano ang dapat nating tandaan bilang isang mamimili? Isa sa mga requirements bago ma-issuehan ng sales promotion permit ng isang aplikante, kailangan niyang mag-submit ng sample layout ng advertising materials or promo collaterals. May nakalagay na sample phrase na makikita ninyo sa inyong screen. Kung ano man ang form of media announcement na napili para sa pag-anunsyo ng isang sales promo activity, kailangan nakalagay ang kaukulang permit number na inisyu ng DTI. Mga ka-trade at mga ka-FB, isa ito sa mga paraan para malaman natin na legit ang isang sales promo activity. Isang paalala lang mga ka-trade at mga ka-FB, kapag kayo ay nakatanggap ng text message na may nakalagay na DTI permit, huwag kayo agad maniniwala. Dahil kung wala naman kayong sinalihan na ganong promo, iyon ay isang scam. Kaya mga ka-trade at mga ka-FB, ugaliin po nating laging maging matalino at